ito pong long range locator, single antenna. Isa po sa napakagandang gamitin, lalo na kapag siya ay dalawa. Yung kakayanan na kaya niyang gawin, maglakad po natin mga katids, yung step ng ating paa, malilit lamang, ipinipin natin yung paghawak. Saan po ginagamit ang aurometer? Ito po yung kakayanan na magagawa po ng isang tripod antenna. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katids. Ito po yung long range locator, single antenna. At ito po yung isang aurometer. At ganoon din po yung isang tripod antenna na pinusuan po ng ating sa katids mula po sa Cabadbaran City. So mga kababayan, mga katids, ito pong long range locator, single antenna ay isa po sa napakagandang gamitin, lalo na kapag siya ay dalawa. So yung kakayanan na kaya niyang gawin kapag dalawang single antenna, dalawang piraso, siya po ay makapagtuturo ng lokasyon kung saan lumalabas po yung araw ng gold. Kapag tinapatan mo siya, siya po ay magkukross. Kapag isa lang po ang ginamit, siya po ay ikot. At ito po ay may ipag-estimate ng lalim, manual. Sa pag-estimate ng lalim, may paghanap po ng sucker deposit, may paghanap po ng saradong tunnel. So yun po yung kakayanan na magagawa po ng dalawang pirasong single antenna. So kapag ito po ay yung ginamit, isa lang yung iyong babalahan at hindi po dalawa. So yan yung kakayanan na kayang gawin po ng ating dalawang pirasong single antenna. Pang long distance po yan. Ito pong ating dalawang single antenna. So mga kababayan, mga katids, ito pong ating long range locator, single antenna. Ito po ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilolocate ng ating single antenna. So mga kababayan, mga katids, ito po yung ring na 24 cuts go na gamitin bala dito po sa ating single antenna. So mga kababayan, mga katids, sa paggamit pa rin po natin ng dalawang pirasong single antenna, napakahalaga po na kailangan ito pong dulo ng antenna natin o katawan ng antenna ay dapat po yan ay tuwid na kahit po yan naka-forward pababa, hindi po nakatagilid. So mahalaga po yan, lalo na kapag tayo po ay maglulukit na. Mahalaga pa rin po mga kababayan, mga katids, na itong dulo ng antenna ay kailangan po natin ipahid sa lupa. Yan po ay makapagpabilis ng paghanap po natin sa atin pong target. So mahalaga po yan mga kababayan. Sa paggamit pa rin po natin ng dalawang pirasong single antenna, kapag kinapitan mo, dapat focus na po yung iyong kaisipan at higit po press yung iyong pag-iisip. So mga kababayan, mga katids, pag itinas po ang dalawang single antenna, pantay po yan. So yan mga katids ha, at tungo na kaunti, ganyan po yan. Kapag gumalaw na po ang ating dalawang pirasong single antenna at hinila po ng aura na gold, huwag mo po siyang kukontrahin, tutos-tosan mo lang mga katids. So dyan pa rin po ang tingin sa dulo ng antenna, at dapat pag itinaas mo po yan, sa dulo ng antenna katitingin. Kapag pumitit po yan, tutos-tosan mo na yan, hayaan mo na siya, huwag mo na siyang kukontrahin. So dapat kailangan balasi pa rin po yan at tungo na konti. Kapag gumuhalin po siya, pantay din po yan, hindi po nababa o nababa. So dapat pantay din po yan. Pag ginamit mo, pantay din po yan. So mga kababayan, mga katids, meron po ako ilulukit dito. Ito po yung Saudi Gold 18 carats ring. Gamit po natin ang dalawang pirasong single antenna na may bala po siyang 24 carats na gold. Ayan. So ito pa rin mga katids, mga kababayan. Sa paggamit pa rin po natin ng dalawang pirasong single antenna. Ayan. Doon agad siyang tuturo. Ayan. Doon pa rin po yan. Sabay po sila gumagalaw. Ayan. Doon pa rin. Ayan. Napakaalwang gamit ito mga katids, mga kababayan. At hindi po mahihirapan sa pagpapagalaw po natin. Talagang kusang gagalaw po yan. Lalo na kapag tinapatan po natin, ito po yung kagandahan.
pag tinapatan po natin yung tamang aura ng gold na nandun po tayo nakatapat, ibig sabihin nasa tamang tinatapatan na po tayo ng aura ng gold. Hindi na po dapat tayo magkakamali doon. Dahil kapag isa pa lang po yan, kapag isa lamang yan, mararamdaman mo pa rin po yan ang pag-ikot niya. Ito pa rin mga katits. Yan, dyan pa rin. Kapag tinapatan po yan, automatic yan mga katits, na yan po ay magkukross. Ayan, yan po yung kagandahan. Lalo na kapag mag-estimate ka ng lalim, manual, nandito ka sa tapat, sinukat mo na po yung lapad para alam mo kung saan ka lalabas. So pag ginamit mo po yan, cross na po yan, at lalabas po yan, at dire-diretso na po yung paglakad natin. So paglakad po natin mga katits, yung step ng ating paa, malilit lamang, ipinipin natin yung paghawak, dinadama po natin yung paggalaw, mararamdaman po natin yan sa kamay, lalo na kapag dire-diretso yung paglakad natin, bigla po yung magkocross. Yun po yung pag-estimate na sa pamamagitan po ng locator na manual, ay doon po natin ginagamit yung pag-estimate dyan. Pag nag-cross, yun po yung bilang na bibitrohin mo papunta dito. Halimbawa dito na cross, pag nakachinilas ka, times 2 po yan. So mga kababayan, mga katis, dapat yung paglakad po natin straight po yan, hindi po naliko, straight dapat yan. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, akin pa rin pong ididemo kasama po sa pinusuan ng ato sa Katits mula po sa Kabadbaran City. Ito po yung isang aura meter. Ayan, ang aura meter po natin mga kababayan ay bala-bala pa rin po yan. So kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulukit ng ating aura meter. So saan po ginagamit ang aura meter? Ang aura meter po ay kapag itinuro na ng long range locator kung saan lumalabas po yung aura ng gold, pag tinapatan natin yan, magkukross yan. So ito na po yung isusunod natin. Kailangan i-estimate muna po natin yung lapad ng deteksyon, kung gaano siya kalapad sa paggamit po natin ng atin pong aura meter. So pag gagamit na po natin ito pong aura meter at nalaman na po natin kung gaano kalapad yung deteksyon, yung lapad laki ng deteksyon ng atin pong aura ng gold. So dyan na po ginagamit yung aura meter. Kapag nagsimula na po tayong maghukay hanggang sa lumalim ng lumalim, ang aura meter po ang isa sa napakahalaga o Japanese one. Yun na po yung panghuli sa aura ng gold. Kapag in-estimate po natin yung lalim at nasukdol na po natin yung lalim na yan, ang aura meter o Japanese one, yan na po yung magbibigay direksyon na kung saan po tayo magdidrift o kung saan po tayo magli-letter L. Yan po yung napakahalaga na gawain po ng isang aura meter at isang Japanese one. Sa paggamit pa rin po nito mga kababayan, mga katits, kailangan hindi mo pa kabisado yung area at hindi mo pa alam kung saan lumalabas yung aura ng gold, lalo na kung nandun ka na sa area, kailangan titindig mo po yan. Kapag tindig na po yan, ay dyan na po yung babaling. So ganyan po yan, paparundi po yan sa atin pong aura ng gold. At ito naman, kapag ating pinapatan ito, ang magagawa po ng aura meter, kaya kapag pinapatan po yan, ang ating pong aura meter ay nagka-counterclockwise. Ayan. So ganyan po yan. Ibig sabihin niya mga katits, ang ating pong aura meter ay magbibigay po yan ng signal kung saan po lumalabas yung aura ng gold, kung saan po tayo magdidrift. Yan po yung kahalagahan na magagawa po ng isang Japanese one at isang aura meter. So ito pa rin mga katits, mga kababayan, muli ko pa rin pong ibabahagi kung ano yung kakayanan na kayang gawin ng atin pong tripod antenna. At ito pa rin mga katits, mga kababayan, ito po yung long range locator tripod antenna. Ayan. Na ang tripod antenna po ay long range, pang malayuan, na magtuturo po siya kung nakadepende po yan kung may malapit man o malayo. So ito po yung kakayanan na magagawa po ng isang tripod antenna. So ito po ay limitado lamang, na yung po magagawa ng 2 pirasong single antenna ay hindi po kayang gawin ng tripod antenna dahil iisa po siya.
So ito pa rin mga katis, mga babayan, ang triple antenna po ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yung pa rin po yung ilulocate ng ating triple antenna. So yan mga katis, mga kababayan, ang triple antenna po kapag nagturo ng lokasyon at kung saan lumalabas po yung aura ng gold, pag tinapatan mo, ito po ay iikot. Yan po yung kakayanan na magagawa po ng triple antenna. So kapag yan ay in-estimate mo yung lalim, gagamit ka po ng magnetic wire para ma-estimate mo yung lalim kung gaano kalalim yung kukayin. So hindi mo po ito may paghanap ng entrance tunnel o saradong tunnel, ganoon din po sa sucker deposit dahil iisa po ito. So kung gusto mo pong hanapin yung tunnel, yung closed tunnel o sucker deposit, kailangan mo po itong tuwangan ng isang Japanese one. So ibig ko sabihin mga katits, kapag mayroong Japanese one, itutuwang mo yan sa paghanap po ng tunnel o closed tunnel, maging sa sucker deposit ay kailangan may katuwang po yan na isang Japanese one o di kaya po ay isang single antenna. Yun po yung kakayanan na magagawa po ng triple antenna. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, ang long range locator po natin at triple antenna ay kailangan mo pa rin po yung ipahid yung dulo ng antenna sa lupa at yan po ay makapagpabilis ng paghanap po ng ating hinahanap, lalo na kung pabago-bago po tayo ng area na ating pinupuntahan. So ito pa rin, pagtaas pa rin po yan, katulad pa rin po ng dati. Ito lang po yung pamantayan natin sa pagtaas po ng triple antenna. Kapag itinaas mo yan, dapat yan po ay pantay, hindi po dapat tagilid. Balanse po yan at tungo ng kaunti. So yung paghawak po natin ng handle, gitna ang palad, bago nyo hawakan yan, check nyo muna, dapat yan po hindi nagbibigil. So mahalaga po yan. At kailangan, mga katis, mga babayan, wala po tayong suot na relo, hikaw, o yung may operado sa katawan at relo, bawal po yan. So ito pa rin, kapag taas pa rin po natin ng ating triple antenna, ganito po yung ginagamit. Pag tinaas po yan, doon agad po yan tuturo. So kung dyan po ako tumitingin sa dulo ng antenna, pinakikiramdam ko yung paggalaw ng ating pong triple antenna. So ganyan pa rin. Ayan, doon pa rin po siya tuturo. Ayan, doon pa rin. So ito mga katis, mga kababayan, at meron pong nag-comment na nasa utak o nasa isip ko na yung aking nilolocate kung saan naroon lugar. So pag inilocate mo po yung isang bagay, lalo na kung nasa area ka na, lalo na yung pinalabas ko yung nasa Mangga o nasa Castilla, so hindi ko yun alam. So may kakayanan po yung triple antenna, may kakayanan po yung pag-iisip natin na hanapin kung saan po yung dapat natin hanapin. So ganyan yan mga katis, mga kababayan, kailangan dapat po focus yung ating kaisipan doon po sa ating hinahanap. So ito pa rin mga katis, pag pinas po yan, doon pa rin yan. Ayan, pantay lang po yan dito, hindi po dapat mataas, hindi naman mababa. So ganyan po yung paggamit. Pag tinapatan po natin, ito po yung target natin mga katis. Pag itinapat na po yan, hindi pa po iikot yan. Ibig sabihin, lalo na kung ganyan na kaliit, ay hindi po iikot yan. Yan po ay magtuturo pa rin ng lokasyon kung saan nasan po yung aura ng gold. So ito ibig sabihin, kailangan tapatan po natin yan, tungtungan natin yan. At pag tinungtungan po natin yan, yan po ay ikot. Hindi po dapat nakalayo tayo dahil yung ground po natin, yun yung magtutulak, yun yung kukunik doon po sa ating hinahap, lalo na kung malalim po yung ating target. So ganyan pa rin mga katis, kaya ina-advise ko pa rin yung paggamit po natin ng magnetic wire, dapat po yan ay 50 meters. Dahil kaya po 50 meters yung aking sinasabi, pag natapatan po natin yung imperial at na-estimate po natin yung lalim, ay napakalalim po niya, inaabot po ng 50 o 40 meters. So tayo po yung magdedesisyon kung itutuloy pa natin at dahil napakalaki ng gastos, no? Kaya kung maaari mga katis, dapat 50 meters po yung ating magnetic wire.
So ito pa rin mga katid, sa akin po tatakasan. So pag-gamit pa rin po natin. Yan. Ang ating pong triple antenna. Kapag tinapatan po yan, ang ating triple antenna, yan po ay bumubuli ng frequency. Ayan, ito mas tapat nyo. Kapag buo na po yung kanyang frequency, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Ayan mga katis, mga kabayan, pag buo pa rin po ng ikot ng ating triple antenna, tuloy-tuloy na po yan, hanggang yan po ay bumilis na bumilis, lalo na po malakas po yung ating ground. Ayan, ito pa rin. At mula pa rin po sa Cabadbaran City, ito po yung pinusuan, isang triple antenna, dalawang single antenna, at isang aura meter. Muli po, maraming salamat at pagpalain po tayo ng maraming biyaya at hindi po isang magandang kalusugan. Shoutout po sa inyo lahat mga katits. Hanggang sa muli po.